Christ! Narinig kong sabi ni Echo hanggang sa nakita ko na siyang nagsisimulang rumampa sa stage. Well, basically, naglalakad lang siya. Kita naman sa kanya mukhang naiinis siya. Pero kasi ang gwapo niya, galing pa siya sa office, kaya naka-coat and tie. Mukha tuloy siyang model ng Onesimus Tuxedo or something like that. Kaya di ko napigilang sumigaw. Ang gwapo mo, Bubu. Ikaw na talaga. Ikaw na. Bakit parang hindi na lang ako ang nag-cheer para sa kanya? Yung iba din kasi, todo tili na. Hala naman, walang agawan. I-cheer nyo yung asawa nyo. Eko ko yan. Ang gwapo, no? Ako ang asawa niyan. Diba? Diba, Bubu? Diba? Hindi pa rin mapigilan ang tilian. Ito pang si Echo parang nangingiti. Habang namumula ang tenga. Sa akin ba siya nangingiti? O gusto niya lang na ang dami nag-cheer? Oh, ladies and gentlemen, punong-puno tayo ng energy tonight. That's good. Super ngiti ang MC. Nagsigawan naman ang mga tao. Ngayon nakita na natin ang paglalakad ni Mr. Tan. Inakbayan pa si Echo. For sure, excited na din kayo makita ang talent niya. Yeah, sabay-sabay na sabi ng audience. Nakalimutan ko, may talent portion nga pala. Paano to? Tinanggal naman kaagad ni Echo ang akbay sa kanya ng MC. What are you talking about? Hala, nagagalit na si Echo. Well, tumawa ng pilit ang MC. For sure, may hinanda kang talent for us, Mr. Tan. Kinakabahan na rin ng MC. Nag-cross arm naman si Echo at hindi sumagot. Obvious na gusto niyang bumaba ng stage pero hindi niya magawa dahil nakatingin sa kanyang lahat. Nagbubulungan na ang mga audience. Well, why don't we ask Mrs. Tan? For sure, may hinandang talent ang husband mo. Tama ba? Hala naman, bakit ako ang kinakausap ng MC? Napatingin tuloy sa akin ang madlang people. Nakita ko rin si Madam na nakangiti sa akin. Yung nakakatakot niyang ngiti. Napalunok ako. Mag-isip ka kasi, ano nga ba ang talent ni Echo? Napatingin ako sa kanya at nag-smirk siya sa akin nang parang nang aasar. Take it off! Take it off, Bubu! Take it off! What? Nakakunot naman ang kanyang noo. Lagot talaga ako nito mamaya. Maya-maya pa, sumunod na ang crowd na pag-cheer ng take it off. Aba, gusto rin makita ang abs ni Echo ha? Very talented kasi ang abs ni Echo talaga. Take it off! Take it off! Si Echo naman, parang nagagalit na, nahihiya, na naiirita na walang magawa na ewan. Tinignan muna niya yung mga tao. Then ako. Then, sa kanya unti-unting inaalis ang pagkakabotones sa kanyang polo. Eto na ang oras. Ihanda ang bibig. Patatas, mansanas. Isda at kabibe. Grabehan ka, Echo, ang sexy mo. Nagbawala na ako. Pati naman ng audience. Todo sigaw na. Kahit nakatayo lamang dun si Echo, siya may pinakamalakas sa cheer sa talent. Napatawa ako mag-isa. Ang galing kong talaga. Best in talent ka na, Echo. Ay, Mr. Adonis na pala ngayon. Panalo ka na talaga. True enough, nanalo nga si Echo. Umakyat pa ako sa stage. Habang sinusuotan siya ng parang crown. Ang sama naman tingin sa akin. May sinabihan din kasi ako. Napicturean kami ni Echo sa stage. Iritang-irita na si Echo. Bakit siya nanalo? Kung akala nyo, dahil sa talent. Nope. Well, syempre, nakatulong yun. Para siya may pinakamaraming pondo na nakalap. Madami rin kasi sa mga audience ang bumoto sa kanya. Pero sabihin na lang natin na milyones ang ginamit ko sa pagboto. Kaya naman, siya may pinakamaraming nakuhang funds. Fundraising event pala talaga ang Mr. Adonis Pageant. Yumaman ng Homeowners Association dahil sa akin, ang galing ko talaga. Hindi pa rin niya sinasagot. Kanina pa ako tawag ng tawag. Isa pa ulit. Teka, Ange, bakit mo kinuha yung phone ko? Tinatawagan ko pa si Echo eh. Stop this, Tini Winnie.
Kanina mo pa siya tinatawagan. Pinilit ko namang agawin ulit sa kanya ang phone ko. Ange, akin na please. 3 araw na. Hindi niya ako kinakausap. Super aga na yung umaalis. Tapos, super gabi na ding umuwi. Di ko tuloy siya naaabutan. Kaya sa phone na lang ako nagsasorry. Kaya ibigay mo na, please. Akin na. Akin na. Hindi pa rin niya binibigay. Todo agaw naman ako. What's this, Cassie? 247 calls. 247 times ba na siyang tinatawagan? Hello? Talaga hindi niya sasagutin, no? Sasagutin din niya yan. Dinamihan ko pa nga eh. Go na, Ange. Akin na. Bakit ka ba kasi nagsasorry? Wala ka namang ginawang mali ah. Ange, kasalanan ko namang talaga. Kaya please, ibigay mo na. Look, alam mo, style yan ng mga lalaki eh. Yung kapag nag-aaway kayo, ipaparamdam niya sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Kahit wala ka naman talagang ginagawang masama, kainis. Napatigil naman ako sa pag-ago ng phone ko. Wow, Ange, may pinaghuhugutan ba yan? Todo explain ka kasi. Umupo naman siya sa couch at nag-cross arms. Mga lalaking yan, bahala sila. Kung ayaw nila tayong kausapin, maniga sila. Hindi tayo magsasorry. Umupo naman ako sa kanyang tabi. Huy, Ange, nag-away ba kayo ni Kev? Kev, sino ba siya? Paano kami magkaaway? Kung hindi ko naman siya kilala, hindi talaga. Nako, nag-away nga. Ange, tawagan mo na lang kasi. Mag-sorry ka na lang para magkabati na kayo. Bakit ako magsasorry? Kasalanan naman niya eh. Tapos ngayon, siya pa may ganang hindi ako tawagan. Pwes, hindi ko rin siya papansinin. Pero Ange, importante pa ba kung sino ang may kasalanan? Ikaw na lang kasi ang mauna mag-sorry para humarap naman siya bigla sa akin. Kasi, sa isang relationship, hindi pwedeng ikaw lang palagi ang nagbibigay. Hindi pwedeng ikaw palagi yung mauunang mag-sorry. Masasanay si Echo niyan. Ha, hindi naman ako. Hay, hulaan ko, Tini Winnie. Kapag nagalit si Echo, kahit hindi mo naman alam kung bakit, ikaw kaagad yung unang lalapit sa kanya at magsosorry. Hoy, hindi naman no. Hindi kaya ako nakakalapit sa kanya. Minsan, hanggang pinto lamang ako ng kwarto ni Echo. Tapos minsan, ouch, ito namang si Angie, nambabatok na naman. Makinig ka sa akin kasi. Kung gusto mo magkabati kayo ni Echo, kailangan mong gamitin ang CGM technique. CGM? Ano yon? Come and get me technique. Madali lang to, pero baka mahirapan ka. Mahirapan? Hindi ah. Kayang-kaya ko yan. Ano bang gagawin, Ange? Right. Kung gusto mong kausapin ka ni Echo ulit, itigil mo yung pagtawag mo sa kanya ng 247 times. Huwag ka na rin mag-sorry-sorry kapag wala kang kasalanan. At higit sa lahat, huwag mo din siyang pansinin kung hindi ka niya pinapansin. Kuha mo? Hala naman, Angie. Effective ba talaga yan? Kapag hindi ko siya kinausap kahit kailan, hindi rin niya ako kakausapin. Kapag hindi ko siya pinansin, hindi rin niya ako papansinin. Forever. Hay nako kasi, wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kami tumatagal ni Kev dahil ganyan yung ginagawa ko. Ganun ba? Pero kasi, sandali, ano yun? Nakatingin siya sa may likod ko. Ha? Bakit, Ange? May nakita ka bang multo o white lady? O may pugot na ulo? Hindi na ba ako titingin or... Ang baliw mo talaga kasi. May multong nalalaman ka ba dyan? Ito na nga yung phone mo. Binilit niya sa akin ang phone ko. Dahan-dahan namang tumayo si Angie at naglakad papunta sa may bintana. Ange, anong gagawin mo? Hindi mo ba naririnig yon? Para may bumabato sa shop natin. Alin ba? Pinakinggan ko. Hala, oo nga. Para may bumabato. Tinignan ko si Angie. Nandun siya sa may bintana. Nakakunot ang kanyang noo. Hay,
Bakit yung shop natin ang pinagdiskitahan? Bakit, Ange? Ano nangyari? Lumapit din ako sa may bintana at dumungaw. Ha? Bakit ang daming bata sa harapan ng shop natin? Ange, anong meron? Naglalaro lang ang mga yan. Alam mo naman kapag bata, mahilig mambato ng mga bahay. Sandali nga at pagsasabihan ko. Pumunta na si Ange sa may entrance. Nagpaiwan na lamang ako rito sa may window. Nung bata naman ako, hindi ako nang babato ng shop ng iba. Kids, wag niyong batuhin yung shop, okay? Sa iba na lang kayo maglaro. Narinig ko pang sabi ni Angie, pero hindi pa rin na maalis ang mga bata. Bigla sila nag-perform ng one line, paharap sa amin. Then, tumalikod. Sorry na, I love you. Yan yung nabasa ko na nabuo ng mga bata dahil dun sa mga nakasulat na letter sa likod ng kanilang t-shirt. Nagpalit naman ng pwesto yung dalawang bata sa dulo. Nagkamali kasi sila. Sorry na, I love you. Hala, anong ginagawa nila? Maya-maya pa biglang may nagpatugtog. I know you love me. I know you care. Si Kev, sumasayaw sa harapan ng shop namin habang nakalip-sync. Nakakatawa si Kev. Tumingin naman ako kay Angie. Siya naman ay nasa state of shock pa rin. Sa tingin mo, madadala mo ako sa paganyan-ganyan mo. Nakipot pa tong si Angie. For sure, kinikilig yun deep inside. Si Kev naman, sayaw pa rin ang sayaw. Ang benta, gumigiling pa. Hinila naman niya si Angie para magsayaw din. Pati yung mga bata kanina, nakikisayaw na rin. Si Angie naman, nagpipigil pa kanina, pero ngayon ay natatawa na rin at nakikisayaw. Grabe, ang cute talaga nila together. Tumalikod ako sa bintana nang nag-kiss sila. Tinukso naman sila ng mga bata. Mukhang effective ang CGM technique. Kailangan gamitin ko to. 12:00 ng hating gabi. Nakaupo pa rin ako sa sofa. Pumipikit-pikit ako tapos sasampalin ang aking sarili. Ano ka ba kasi? Hindi ka pwedeng matulog. Kailangan ngayong gabi. Maabutan ko si Echo. 3 araw ko na siyang hindi nakikita. May nagbukas na ng gate. Huwag kang tatayo kasi. Umupo ka lang dyan. Remember, ang CGM technique. Hihintayin mo lang siya para makita mo. Yun lang. Bawal mo siyang kusapin, pansinin, o kahit ano pa man. Hindi ba pwedeng kahit hi, echo lang, sampal sa sarili? Kasi, umayos ka. Bumukas ng pinto. Wait lang, Lord, di pa ako prepared. Tumitig na lamang ako tuloy sa vase. Narinig ko, natigilan naman siya na makita akong gising pa rin. Nakatitig pa rin ako sa vase. Kumain na kaya siya? Nagtanggal na siya ng sapatos. Hindi niya ako kinakausap, kaya hindi ko rin siya kakusapin. Go kasi. Naglakad siya papunta sa kitchen at kumuha ng tubig. Tinignan ko na siya ngayon. Bakit parang mukha siyang pagod at pumayat? Kaya ba siya ginagabi ng uwi dahil madami siyang ginagawa? Tapos, hindi pa siya nakakakain ng maayos. Hindi mo siya pwedeng kausapin kasi. Huwag kang magtanong ng anything. Nang natapos na siya, tumitig ulit ako sa vase. Baka mahuli pa niya ako nakatingin. Akala ko aakyat na siya, pero bigla siyang tumigil. Bago sa may hagdanan, napatingin tuloy ako sa kanyang likod. Hindi ka pa ba matutulog? We, kinausap niya ba ako? Di nga. Ang galing pala talaga ng CGM technique ni Ange. Dapat ba? Pangatawanan ko na to. Tumayo ako. Hindi. Hindi pa ako matutulog. Hindi na rin kita tatawagan. Hindi rin kita kakausapin o papansinin. Hindi na ako magsasorry. Hindi talaga. Ange will be so proud of me. Super proud. Marap naman bigla sa akin si Echo. Fine. Wala akong pakialam. Bahala ko kung anong gusto mong gawin. Tapos na makita siya ng kanyang kwarto ng padabog. Napaupo naman ako ulit sa sofa. First time, after 3 days,
Narinig ko ulit ang pagsigaw ni Echo. Effective talaga ang technique ni Ange. I'm so happy. Umagang-umaga. Nagkaka-heart attack ako. Paano ba naman? Una, hindi ko na naabutan si Echo. Super aga na namang umalis. Pangalawa, bago ako pumuntang shop, may nakita na naman akong note na nakaipit sa may pinto. Ito naman yung creepy notes. Pangatlo, habang sinasara ko ang pinto sa bahay, bigla naman, may kumalabit sa akin. Napasigaw tuloy ako, kaya tinakpan niya ang bibig ko. Huwag kang ang maingay. Tumango ako, kaya tinanggal niya ang kamay niya. Tom, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman yung bahay namin? Magaling kasi ako. Nangiti naman ako doon, kaya niyakap ko siya. Tom, namiss kita. Lagi kang dumalaw ha? Teka nga, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. May girlfriend na ako, no? Yun talaga ni Tom. Tinanggal ko na ang yakap ko, pero nginitaan ko siya ng malaki. Hoy, sino yung girlfriend mo, Tom? Ikaw ha? Pakilala mo naman ako. Tumigil ka na nga. Ito, ano ba to? May inabot siya sa aking envelope. Binibigyan mo ba ako ng sulat? Bakit naman kita susulatan? Bigay mo sa asawa mo. What? Love letter para kay Echo. Bakit ko naman siya bibigyan nun? Hay, ebidensya yan. Tinignan ko yung sulat. Teka, ito ba yung laban sa mga Santoses? Huwag kang maingay. Tumingin siya sa paligid. Tumingin din ako. Parang action movie lang. Hoy Tom, pa-explain naman. Bakit ba sila dinidemanda ni Echo? Bulong ko sa kanya. Hindi niya ba kinikwento sa'yo? Kung ganon, wag mo nalang alamin. Bulong din niya. Sige naman please. Nagpa-cute pa ako. Napabuntong hininga naman siya. Hay, basta. Ang masasabi ko lang, maraming illegal na ginagawa ang buong pamilya ng mga Santos. Pero hindi sila nakukulong. Dahil madumi silang maglaro. Masyado silang mapamaraan. Kaya wala ng abogado ang tatangka na kalabanan sila. Baliw lamang talaga yung asawa mo para ipakulong sila. Bulong niya sa akin. Kung ganon, baliw ka rin. Kasi tinutulungan mo siya. Super smile ako sa kanya. Hindi ko siya tinutulungan. May utang na loob kasi ako sa kanya. Alis na nga ako. Tumingin-tingin naman ako sa paligid. Okay, Tom. Walang panganib. Pwede ka nang umalis. Baliw ka rin talaga. Alam ko naman, mabait talaga itong si Tom. Tinawagan ko naman kaagad si Bessie. Siya na kasi pagbibigayin ko ng envelope. Di ba nga, si MG. So, di ko siya pwedeng kausapin. Nag-explain din sa akin si Bessie na ito ang unang kaso ni Echo na hindi dinidikta ni Tito Fernan. Importante pala talaga sa kanya mapanalo ang kasong to. Dapat suportahan ko siya. Anyway, andito ako ngayon. Nakatayo sa gitna ng plaza. May nag-request kasi na customer na makausap daw ang painter ng isang artwork na kanyang binili. At ako yon. Sabi ni Ange, dito daw sa plaza makipagkita. At saka si Ange, hindi ko na makausap ulit ng maayos. Parang medyo praning. Nang umingiti naman mag-isa. Naglakad-lakad na lang ako. Sabi, naka-jeans and white shirt lang daw si Mr. Anderson. Ang dami namang nakaganon. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ha? Napatingin naman ako sa lalaking nasa harap ko ngayon. Ang laki ng katawan. Tapos, may mga tattoo pa. Nalalaki ang kanyang ilong sa akin habang nakatingin na parang gusto akong tirisin. Anong tinitingin-tingin mo ha? Tumingin naman ako sa may kanan ko. Tapos sa kaliwa. Then, tumingin sa kanya. Ako po ba yung kausap nyo? Sino pa ba? May iba pa bang bumangga sa akin? Ikaw lang naman, di ba? Teka, nabunggo ko ba kayo? Hala, ala naman ako maalaala. Kung nabunggo ko siya, di sana. Tumilapon ako. Magbabounce back ako sa laki ng kanyang katawan. Ayaw mo pang aminin. Hindi ka ba magsasorry?
Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Nako, nabunggo ko po ba kayo talaga? Hindi ko po talaga napansin eh. Hindi ko rin po sinasadya. I'm so sorry. Teka nga, ito ata ang perfect opportunity para ma-practice ko ang CGM techniques. Besides, hindi ko naman talaga maalaala na nabunggo ko siya. Nag-straight body ako. Then, tinignan ko sa mata. Hindi po ako magsusorry. Hindi ko po kayo kakausapin. At hindi ko po kayo papansinin. Effective to kay Echo kagabi. For sure. Effective ulit ito. Kaya lang bakit? Naliit ang mga mata ng lalaki sa akin. Lumaki palalo yung butas ng kanyang ilong. Anong sinabi mo? Tinaas niya ang kanyang kamay na parang sasapukin ako. Oh no, sasaktan niya ba ako? Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ako makagalaw. Biglang may humigit sa kamay ko. Hoy, saan ka pupuntang babae ka? Hindi pa tayo tapos. Narinig kong pahabol pa sa akin ng guy. Tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero basta, may humihila lang sa akin. Nakahabak lang ako sa kanyang kamay. At least, naligtas ako. Does this mean, effective talaga ang CGM technique ni Ange? Tumakbo pa kami ng tumakbo hanggang sa tumigil na kami. Hindi na kami nahabol ng guy. Grabe, nakakapagod. Hingal na hingal ako. Pero nagulat ako nang biglang tumawa yung lalaking humihigit sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Nang bigla siyang tumawa. Hinihingal din siya. Siya yung humigit sa kamay ko. In fairness, ang cute niya. Mga ka-age siguro ito ni Echo. That was fun. Ngumiti siya. Ang ganda rin ng kanyang ngiti. Napa-smile din tuloy ako sa kanya. Wow, di ko akalain. Nagagalitin mo siya. Ha, nako. Hindi ko naman siya ginalit, no? Hindi ko naman talaga siya binangga. Sabi mo eh. Ngumiti siya ulit. I'm Eric, by the way. Ni-extend niya sa akin ng kanyang kamay. Sorry, if bigla na lamang kitang hinigit kanina. I just thought you needed help. Kinamahin ko naman siya. I'm Cassie. Salamat talaga. Hinigit mo ako kanina. Actually, sumisigaw nga ako ng help. Pero syempre sa utak lang ako sumisigaw. Para kasing kanina, hindi ako makasalita. Pati na ang gumalaw, hindi na din. Kahit nga inutusan ko yung pa ako na gumalaw, ayaw pa rin niya. Pero syempre sa isip ko, inutusan ko siya. So baka hindi niya narinig. Well, ayun nga. Ang dami ko atang nasabi. Napatawa naman siya. You're so funny. Buti na lang, nakatingin lang siya sa akin habang nakangiti pa rin. Forever pa siyang nakangiti. Hindi ata ito marunong sumimangot. So since tinulungan kita, want to treat me for lunch? Sabi niya sa akin ng pabiro. Ngumiti ako. Sure, kaya lang, baka next time na lang. May imimit kasi akong kliyente ngayon eh. Sa gitna ng plaza? Well, oo. Sabi dun daw. Binili kasi niya yung painting ko. Kaya ako talaga dapat yung makikipagkita sa kanya. Wait, Cassie. Is that a nickname for Cassandra? Cassandra Villanueva. Nalaki naman ang aking mata. Bakit mo ko kilala? Ngumiti naman siya na malaki sa akin. We should really eat lunch together. I'm Eric Anderson, the one you're supposed to meet. Tinignan ko naman ang kanyang suot. White shirt, jeans. Oh dear, siya nga yun. Sumakay naman kami sa kanyang car. Pinagbuksan pa niya ako ng door. Take note, ang gentleman din pala ni Eric. Nag-usap lamang kami about dun sa painting ko. Art lover din pala siya. Pati yung mga favorite kong artist, kilala niya. Nalaman ko din, chef pala siya. Hala, gusto ko din mag-chef. Nakwento ko tuloy sa kanya kung saan ako nag-aaral magluto. Dadalhin niya pala ako sa isang restaurant. Nakakatuwa naman itong si Eric. Ang dami namin pagkakapareho.